Hello mga ka-Lushroom! Dumating na nga yung client namin for 1:30. So, 2 packs sila. Itong client kong na to ay matagal ko na siyang kliyente. Mga taon na talaga, as in taon na. And kada magpapagawa siya, lagi ko siyang binibidyuhan. Wala lang, gusto ko lang. Bakit ba? At yung kasama nga ni ma'am ay nasa counter pa, inaasikaso pa siya ni JM, ina-assist pa siya, ina-assessment pa kasi yung kasama ni ma'am ay first time niya dito. So tinatanong pa siya ni JM, yung kasama nga ni ma'am, kung ano yung gusto niyang ipagawa, kung anong idea niya, kung ano yung mas bagay sa kanya. Kasi pag first time sa Lushroom, matinding assessment yung ginagawa talaga namin. Meron pang old extension si ma'am, kaya tayo ay magre-removal muna. Palagi naman siyang ganito, kada pupunta dito, kada babalik, laging may removal. Syempre, gawang Lushroom, kaya tumatagal. Hello? Pagkalipas nga ng 10 minuto, so eto, nag-start na ako dito, tanggalin na yung mga old extension niya ng paisa-isa at dahan-dahan. Lagi ko nga sinasabi sa aking mga video, kapag tayo nag-removal ay hindi natin kailangan magmadali. It takes time talaga sa pag-removal para hindi ma-damage ang mga natural lashes ng kliyente natin. Yung gamit ko dito na eyelash remover ay ilalagay ko na lang sa comment section yung link kung saan ko siya nabili. Mula nga nung ginamit ko itong eyelash remover na to ay hindi na ako nagpalit kasi super ganda niyang gamitin at hindi talaga siya nakaka-damage sa natural lashes ni client at hindi siya mahapdi sa mata. Syempre, wag mong patidilatin ng kliyente natin habang nag-removal tayo. So, sa part na to ay nag-lash bath na tayo sa ating kliyente and ang gamit ko dito na lash shampoo ay walang iba, ganun pa rin. Simula noon hanggang ngayon, walang iba kundi ang Lash Point. At dahil galing ako sa eyelash removal, 2 beses ko nila-lash bath yung client natin o yung natural lashes ni client. Para malinis na malinis talaga at walang matitira na residue. At babanlawan ko lang din siya ng maigi. And sa part na to ay mag-inyusit na tayo dito and tinatanong ko lang si client kung ano yung ipapagawa niya, kung ganun pa rin ba. Itong hawak ko na yan, ayan yung index card na record niya. So, mga pinapagawa niya kasi talaga ay mega volume na doll eye. So, dun lang kami bumabase ulit sa mga size kasi minsan nagpapa-iksi siya, minsan mahaba. So, ngayon, naisip naman niya na size 13 yung pinakamahaba na ilalagay natin sa kanya. Bali ngayon, first time niya magpapalagay ng ganitong size na size 13 ang pinakamahaba. Before kasi, ang pinapagawa talaga niya na pinakamahaba ay size 15 or size 14. Doon lang umiikot yung size na pinakamahaba na pinapalagay niya, size 15 or 14 lang. Pero ngayon, nag-size 13 siya. Hindi ko alam kung ano yung trip ni client. Anyway, yung gagamitin ko dito na lash glue ay walang iba kundi ang Jenny Lash. After almost 1 hour, ayan, tapos na yung isang eyes ni client. And ayan, binabrush ko lang din talaga siya kasi ganito talaga ako palagi. Binabrush ko talaga siya ng maigi para ma-check ko talaga kung matatanggal ba or may sumasabit, ganon. Kasi kapag may manatanggal, di maayos ko kagad dito pa lang, di ba? After ulit ng 1 oras ay tapos na ako dito. Ayan, binabrush ko na siya parehas dito para naman talaga masabi talaga natin na maayos ang gawa natin. Kung may matatanggal ba or may sumasabit, ganon. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong tweezer araw-araw, oras-oras. Walang iba kundi ang Anjo Sirma N02 at N06. At dahil ginaganahan tayong video ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ganap ng shop ko dyan sa mga oras na yan. So, ganito siya. Ayan, waiting. And ito yung client ko na binibidyohan ko. Pinapahanginan ko pa siya dyan. Hindi ko pa siya pinapadilat dyan. At heto na. Heto na talaga yung result ng ating ginawa sa ating kliyente. So, ayan. Ganito lang yung palaging gustong-gusto niya. Yung mega volume na doll eye. Pero minsan gusto niya mahaba, pero ngayon gusto naman niya maiksi. Ewan ko ba sa trip ni client na to. Char. Yun. Pagkaalis nga ni client, sinulat ko na yung record ni ma'am dito sa kanyang index card para pagbalik ni client ay hindi natin makakalimutan kung ano yung size na pinagawa niya. So, ipapakita ko rin sa inyo yung record ni client. Ayan, nag-start siya 1, 2, 3, 4, 5. So, January hanggang
May, ito, buwan-buwan talaga siya nagpapagawa. Wala siyang palya mga kalashroom, buwan-buwan talaga siya. So, ito yung 23, ibig sabihin niya, itong taon na to, pang 23 namin siyang client. Ito naman yung index card ng client ni JM. Ayan, so sa taon na to, pangalawang beses pa lang siya nagpapagawa. And yung 216, ibig sabihin niya, sa taong to, siya ay pang 216 na namin siyang client. At eto, ilalagay ko na yung index card ng client ko dito sa lagayan ng mga index card ng mga clients namin. And eto, hinahanap ko yung letter M kasi yung letter M ay yung last name ni client. And ayan, ito yung lahat ng letter M na last name ng mga kliyente namin. Ayan, pinagsama-sama ko siya para pag dumating si client, alam namin agad kung saan namin hugutin yung index card nila. Ang dami mong paliwanag, pinakapagod. And sa part na to, nagpapahinga na ako dyan. Inaantay ko yung asawa ko kasi pupunta kami ngayon sa SM Mangono para ipadala yung pang-apat na winner sa LBC. Oo, yes, LBC. Para sure na safe yung ipapadala natin sa ating winner. And andito na tayo sa LBC. Mabuti na lang ay konti lang yung tao. And ito na, naka-box na. Yun lang. Thank you for watching. Bye! Mwah!